Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang mga pahayag ni PNP Chief General Marbel tungkol sa natanggap nilang order galing Ombudsman na mag-submit sila ng counter affidavit kaugnay sa isinampang reklamo ni Senator Amy Marcos laban sa kanila. So ito, may post ang News 5. Okay, pakinggan natin ha. Ito. Sasagutin po namin. Ang sinasabi po yung kami from the Ombudsman na file na pinal po namin, we show them na we are within the bounds of the law. Kaya po namin sutukot because we are just implementing po yung warrant of arrest sa issue po ng ating pinaano po ng PCTC na pinaano po ng PCTF, Philippine Center for Transnational Crime. Kami po ICC po. So nandito lang po kami, we're just helping the PCTC to implement the warrant of arrest po. And your response to Senator Amy Marcos, kasi si Senator Amy, yung nag-request nito sa Ombudsman na humingi sa PNP and other government agencies na affidavit or formal paliwanag. Opo, we will answer to but not too high. Sabi ko ang ginagawa lang po namin is really to assist po yung Philippine Center for Transnational Crime in implementing a warrant of arrest na i-issue po ng ICC. Yun po yung nangyari sa amin. Kung hindi po, sabi ko nga, kabaho po namin na any warrant, na valid warrant, then we will implement it. When are you filing the counter affidavit? So, kaya kayo? I just received po lang yung sa Ombudsman today, so we will be answering it as soon as possible. Okay. So, yun na. Mas mabuti pa itong response ni General Marbel compare natin doon sa pahayag ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Kasi dito is sinabi lang niya na they are just assisting yung Philippine Center for Transnational Crime. Yung transnational crime na yan, center, iyon yung nakulong na ambassador, yung Special Envoy Marcos Lacanilao. Nakulong ng 2 araw. Yun ang sinight in contempt. Kasi pumirma siya ng mga dokumentos na wala naman siyang authority. He signed for the Philippine government. Wala, hindi. So, tignan natin kung ano ang kahihinatnan nitong gagawin ng Ombudsman. Kay Secretary Boying Rimulya naman, sabi niya, parang na-shortcut. Sabi niya, parang kine-question niya yung procedure ng Ombudsman. Dapat daw, sabi ni Secretary Rimulya, magkaroon muna ng fact-finding. Fact-finding procedure. Bakit hindi nasunod yung fact-finding? So, kini-question na ni Secretary Rimulya yung procedure ng Ombudsman. And to me, kaya hindi na nag-fact-finding ang Ombudsman kasi yung Senate hearing, yun na yun. Under oath yung mga nag-appear doon, nagsalita with video, with evidences. Kaya hindi na kailangan ng fact-finding, diretso na, counter affidavit. So, to me, napakagandang development po ito at malaki ang pasasalamat ko sa Senate Committee on Foreign Relations na pinangunguna ni Senator Amy, Senator Alan Peter Cayetano, Bato, sino pa yung mga nandun. At least meron ng concrete action. Pagkatapos ng 3 hearing, ayan na, sinamarize na, nagkaroon na ng report, o anong tawag nun, committee report, na mismo si Attorney Kaufman sa ICC, pinupuri niya. Sabi ni abogado ni Tatay Digong, marami siyang makukuhang arguments doon sa dokumento na yung report ni na Senator Amy. So, yan din ang sinubmit ng committee ni Senator Amy sa Ombudsman.
So tinignan, nako, napakabilis po yung action ng ombudsman. Pang-apat na araw pa lang ata ngayon, ayun na. Nandun na yung order sa mga respondents. Ulitin natin yung mga sinampahan ng kaso ha. Yung ambasador, Marcos Lacaninaw. Secretary Boying Rimulya, Secretary John Vic Rimulya, General Marbel at General Torre. Ang pinakamaraming kaso patong-patong ay si General Marbel dahil siya ang man on the ground. So, tingnan natin kung ano ang maging kahinatnan nito kasi ang nakakalungkot lang, malapit nang mag-retire si Ombudsman Martires. If I'm not mistaken, August, magre-retire na siya. So, papalitan siya ng bago. Alam nyo naman kung sinong ipapalit, baka biglang matigil ito. But, at any rate, nasimulan na, maganda na. Again, malaking pasalamat ko kay Senator Amy at hindi ako nagkamali na isinama namin siya sa Duterte plus 2. Silang dalawa ni Camille Villar. Okay, magbasa lang ko sa mga comments. Arlene Suwal, sabi niya, tapos na, maligayang araw mo, sir. Edith Esteban, pilit niyong gawing tama ang mali. Miguel David, doon kayo sa ombudsman magturuan ngayon. Ayan, turuan ngayon ang mangyari. Philippine Center for Transnational Crime. Sabi ng PNP, tinulungan lang namin kayo. Sila ang inyong ikulong. Ano naman ang sasabihin ng transnational crime? Sila yung nag-utos sa amin. Ayan, turuan yan. Zara Alaman, ipaliwanag mo rin na okay lang siyab-siyab. Hindi ko na lang ano yung siyab-siyab. MD Bert, Mr. Chief PNP, wala nga pong jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas at bakit nyo pa rin pina-implement ang warrant of arrest? GACK, we have nothing to hide daw pero puro executive privilege yung ginagamit. O nga na. So, pag ma-corner na sila yung mga hearing, executive privilege. Executive privilege. Walang itinatago. Ay nako. Ryan Humawan, iyak din kayo pagtapos ng inyong mga amo. Okay? So, salamat at may nakikita na tayong pag-asa, hustisya para kay Tatay Digong. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig.